Ang gagawing pagtalo ni Asta sa pinakamalakas na devil sa unang palapag, ang pagliligtas nila Magna sa kapitan na si Captain Jack at ang paraan kung paano niya tatalunin si Dante ang siyang mapapanood nyo ngayon sa bidyong ito mga kaibigan. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Ang malaking bola ng mahikang pinakawalan ng Supreme Devil ay binalik ni Asta sa kanila at mapapansin natin dito na unti-unti na silang kinakain nito samantalang si Asta ay 2 minuto na lamang ang natitira sa kanyang Devil Union. Sa mga hindi nakakaalam, yung nakikita nyong design sa dibdib ni Asta ay isang indicator na kung ilan na lang ang hindi nalalagyan ng bilog ay yun ang minuto na natitira sa kanyang Devil Union. Nilabas ni Asta ang kanyang pangalawang espada upang gamitin sa pag-atake at doon nagpakawala siya ng maraming flying slashes upang hiwain ang malaking bola ng mahika. Sumugod muli si Asta patungo sa Supreme Devil habang umiiwas sa mga atake sa kanya at nang malapit na si Asta sa pinagsamang Devil ay napatanong ito kung sino ro ba si Asta at doon ay muling naalala ni Libby ang kanyang nakaraan sa Underworld kung saan siya ang pinakamahinang Devil sa unang palapag at wala talaga siyang binatbat kila Lilith at Naama. Naalala niya ang pagpapasalamat sa kanya ni Asta noong sila ay nasa ritual at natawa si Libby dahil siya raw dapat ang magpasalamat kay Asta sapagkat dahil daw sa ating bida ay nagawa niya ngayong lumaban sa Supreme Devil na kalaban nila ngayon. Tanong ng Supreme Devil ay ano raw ang meron kay Asta sapagkat ang kanyang atake ay hindi gumagana at wala raw dapat tao ang kayang gumawa sa kanya ng ganon sapagkat ang lahat ng buhay sa mundo ay nag-e-exist lamang upang siya ay pasayahin at kanyang na-realize na hindi na masaya ang nangyayari sa laban. Nagtataka na ang Supreme Devil kung ano raw ang kanyang nararamdaman ngayon at sagot naman ni Libby ay hindi na raw kailangan pang malaman nito at hindi na rin kailangan pang matutunan pa dahil ang mga Supreme Devil sa unang palapag ay walang sino man ang banta para sa kanila kung kaya't sa malamang daw ay hindi raw nila naiintindihan ang salitang takot sa dibdib. 1 minuto na lamang ang natitirang oras kay Asta at biglang lumipad papalayo ang Supreme Devil sapagkat na-realize nito na hindi mamaintain ni Asta ng matagal ang ganong klaseng anyo kung kaya't kailangan niya raw munang lumayo hanggang matapos ang Devil Union nito. Wika ni Asta ay tigilan daw nito ang pagtakbo sa kanya kung kaya't inatake niya ito ng flying slashes subalit hindi makasunod si Asta dahil masyadong mabilis ang paglipad ng Supreme Devil. Patawang sabi ng Supreme Devil na pinapangako niya raw na tatapusin niya si Asta pati na din ang lahat ng tao sa mundo subalit biglang lumitaw si Nak sa kanyang shadow at sinabing hindi niya daw hahayaan ang bagay na yon. Sa isip ni Nak ay mapapatigil niya kahit sandali ang paggalaw ng Supreme Devil at nakakadismaya naman daw ito sapagkat kahit nagtataglay ito ng malakas na magic power ay natatakot ito sa isang taong walang tinataglay na mahika. Pagkatapos ay nabalutan na ang Supreme Devil ng mga shadow ni Nak at noon ay hiniwan ni Asta ito ng kanyang sandata habang sinasabing mawala na raw ito sa mundong ibabaw. Nahiwa na nga sa gitna ng tuluyan ni Asta ang Supreme Devil at eksaktong natapos na din ang kanilang Devil Union at habang nalalaglag ang Supreme Devil ay nagkatinginan si Asta at Libby at masayang sinangga ang kanilang mga kamay dahil sa sobrang kasiyahan. Makikita natin unti-unti nang nawawala sila Lilith at Naama at sinabi naman din na kay Asta na mukhang hindi pa nakukumpleto nito ang kanilang Devil Union subalit maganda raw ang pinakita nito. Masayang tugon naman ni Asta na hindi siya nagkakamaling parehas daw ni Nak ang kanilang kapitan na si Captain Yami kung kaya't ang marinig ito ni Nak ay ginapos niya si Asta sa kanyang shadow at tinanong muli kung sino daw ang kanyang katulad. Naalala ni Nak ang kanyang nakaraan kasama si Captain Yami at kapag tinitignan niya daw si Asta ay nakikita niya kung ano siya dati. Wika ni Asta ay umaatake na naman daw ang kakaibang sakit na siyang epekto ng Devil Union kung kaya't hindi niya daw ito magagamit pati na din ang kanyang black form sa loob ng 30 minuto. Sa isip ni Nak na ang Dark Triad ay masasabing pwedeng ikumpara ang kanilang lakas sa isang Supreme Devil at medyo nagdadalawang isip daw siya kung tatagal daw ba ang iba sa loob ng 30 minuto. Si Morris daw ang dahilan kung bakit mas bumibilis ang pagbukas ng mga pinto kung kaya't magiging problema daw ito pero ang kailangan muna nilang gawin sa ngayon bago bumukas ang pangalawang pinto ay matalo ang Dark Triad at kahit daw hindi makapag-Devil Union si Asta ay malaki ang may tutulong ng kanyang anti-magic. Sumunod ay pinakita naman ang eksena kung saan nahiwa si Dante ngunit mabilis lamang itong gumagaling at wika nito na mukhang nag-iiba ang properties ng magic ni Jack depende sa kanyang kalaban subalit ang body magic daw ni Dante ay mas nahigitan pa ang kakayahan ng magic ni Jack. Sugatan at lamog na si Jack sa laban at namamangha daw si
Dante sa kanya dahil tumatagal pa ito. At sagot naman ni Jack na hihiwain niya daw si Dante, pero sagot namang muli ni Dante na bilang pasasalamat sa paglilibang sa kanya, tatapusin niya daw ito sa magandang pamamaraan. Biglang may isang usok ang nagpakita kay Dante at doon ay tinamaan siya ng isang bola ng apoy. Pagkatapos ay nagpakita sila Zora at Magna na siyang pinagtataka naman ni Dante. Wika ni Dante, ang katulad daw nila Magna na may hina lamang ay hindi dapat naroon, at sa isip naman ni Jack na ang dalawang ito ay magsasaka lamang nakasama sa grupo ni Yami at napatanong sa kanila kung bakit daw sila naroon at pinapalayas na ang dalawa. Wika ni Dante ay kung narinig daw nila si Jack ay umalis na lamang ito, at sagot naman ni Magna ay naroon daw sila upang iligtas ang kanilang kapitan at gagawing basura ang katulad ni Dante. Sagot naman ni Dante na mayroong mga tao na kaya siyang libangin kahit na nga ba mas mahina ang mahay kanila sa kanya gaya daw ni Captain Jack, subalit ang magic daw nila Magna ay sobrang mababa at hindi niya raw nakikitang may anti-magic sila or nasa arcane stage man lamang. Kahit na nga raw ba magtulong pa ang dalawa ay walang kwenta lamang ang kanilang gagawin, at doon napangiti si Magna at sinabing mukhang nagkakamali daw si Dante sapagat siya raw ay sapat na upang siya ay talunin. Napatawa naman si Dante nang marinig niya ang sinabi ni Magna at sinabing kung siya daw si Magna ay titigilan niya na ang pang-aasar sa kanya, kung kaya't sinasabi na raw nito na kahit maglaban sila ay hindi niya raw may tuturing na laban talaga ito na sobrang kinalagkit talaga ng pawis ni Magna. Pinakita ang nakaraan kung saan sila Magna at Zora ay nanonood lamang mula sa malayo habang nakikipaglaban sila Asta kay Dante, at sinabi ni Zora na hindi pa kumpleto ang magic na kanilang ginagawa at kung makikipaglaban daw si Magna ay magiging sagabal lamang ito at mamamatay sa laban. Sa isip ni Magna ay alam niya daw sa kanyang sarili na siya ay mahina lamang, subalit hindi niya daw kaya pang bumalik sa ngayon kung nasaan ang kanyang mga kaibigan at magpapanggap na hindi siya nababahala sa kanyang pagiging mahina. Kaya naman doon ay sinabi ni Dante na wala daw siyang intensyong gamitin ang kanyang magic sa basurang katulad ni Magna, kung kaya tumatake lamang daw ito hanggat gusto niya, at kapag nasatisfied na raw ito ay umalis na ito sa kanyang harapan. Kaya naman kasabay ng pag-atake ni Magna ay tatanggapin niya daw ang alok ni Dante, at wika ni Dante ay ano raw ang susunod doon, subalit nagulat ito nang makita niya ang isang kadena sa kanyang dibdib na siyang kumukonekta sa katawan ni Magna. Biglang bumalik ang dating anyo ni Dante at kanyang napagtanto na wala na siya sa kanyang 100% magic power, at sobrang nagulat naman si Magna sa kalahating kapangyarihang natanggap niya mula kay Dante dahil ang isang katulad daw niya ay hindi magkakaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan. Kaya naman yun daw ang dahilan kung bakit naisip niya ang technique na Soul Chain Deathmatch at binigyan niya ng isang malakas na suntok si Dante, at sa isip naman ni Dante na hindi niya ramdam kanina ang atake ni Magna, ngulit ngayon daw ay ramdam niya na ito, at doon ay pinaliwanag na ang technique na to ay pinagsama ni Magna ang kanilang magic power pagkatapos ay hinati ito ng patas, kung kaya't kahit siya daw ay isang magsasaka ay pababagsakin niya daw ang katulad ni Dante. So hanggang dito na lamang muna ang ating anime review ng Black Clover, at kung nais mong patuloy na maging updated sa ating mga video ay mag-follow lamang sa aking page at isama mo na ding i-like ang ating video ngayon. So see you to my next video. Goodbye!